oil, butter, ang ating bawang. Habang natutuno yung butter, kailangan na natin ilagay yung bawang para di masunog ang ating butter at ang ating bawang. Ilagay na natin ang ating sibuyas. Lagay na natin ang ating ground pork. Maglagay na tayo ng paminta, dinurog na paminta, 1 teaspoon, at ang ating oyster sauce, 1/4 cup ng oyster sauce. Soy sauce 2 tablespoons. Lalagay tayo ng chicken powder, 1 tablespoon. Lagay na natin ang ating mushroom. After 3 minutes, lagay na natin ang ating sayote. 2 sayote ito. Lutuin din natin ito ng mga 3 minutes. Haluin muna natin para magpantay ang luto ng ating gulay. Pero mga 3 minutes lang yan kasi mas masarap pa rin yung crunchy yung gulay. Pwede na rin natin ilagay ang ating shrimp. Hindi ko nilagay habang nagigisa para hindi ma-overcook yung shrimp. Tapos lagay na natin ang ating carrots. Ang ating cabbage. Yan, mga 3 minutes ulit. Maglalagay ako ng patis. 1 tablespoon lang.
Hindi na ako naglagay ng asin. Pwede na to. Off na natin ang ating kalan. Yan, naka-off na yung ating kalan. Saka ko ilalagay ang aking bean sprout. Hindi naman to kailangan lutuin maigi. Kasi ipiprito pa natin to. Pagkabalot. So, ihalo ko lang to dito. Kasi kinakain na tong hilaw. Itong bean sprout. Basta maihalo lang. Okay na yan. Okay na yan. Inilipat ko na dito sa strainer para ma-drain muna. Bago natin ibalot at kailangan malamig. Bago ibalot. Yan. Kapag binalot natin itong ating lumpia, dapat malamig na kasi mapupunit ang ating lumpia wrapper kapag binalot natin ng mainit pa. Ayan, tama na muna to. At ilalagay ko sa freezer yung natira. Kasi hindi naman namin kakainin lahat. Yan. Init na ang ating mantika. Lagay na natin ang ating lumpiang gulay. Hintayin lang natin mag golden brown ang ating lumpia. Ayan, luto ng ating lumpiang gulay at meron pa ako dito sawsawang suka. Try na natin. Yummy!